Isang magandang gabi po sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at sumusubaybay ng mga online services ng Unchangeable God Commission Church dito po sa Facebook Live. Amen. Nais ko pong kumustahin ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Nawa tayo po ay physically, emotionally, amen, and higit sa lahat spiritually healthy sa mga oras na ito. Amen. Tayo po ay nasa muling pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa online Wednesday Bible Study ngayon pong gabi. Amen. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po ako sa Diyos sa buhay ng bawat isa na makakaisa ko po sa pag-aaral ng salita niya. Amen po. Sige po, nais ko pong mahilingan ng bawat isa na samahan po ako sa isang maiksing panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, tunay nga o Diyos na pinupuri, dinadakila, pinasasalamatan. Lord, niluluwalhati namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Panginoon, salamat sa kabutihan at katapatan mo sa aming buhay. Lord, salamat na sa buong araw na ito, sinamahan mo kami, pinangunahan mo kami. Lord, ikaw po ang nagbigay ng buhay sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng lakas sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin sinagot mo. Lord, sa mga sitwasyong ipinahintulot mo, O Diyos, upang sa gayon makilala ka namin. Lord, maranasan ka namin, Lord, at maunawaan namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, nais naming itiwala at itaas sa iyo ang pag-aaral na ito. We pray, Lord, na ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga puso, Lord, sa pagtunghay, Lord, sa iyong banal at makapangyarihang salita. Lord, we pray na magawa, Lord, na tulungan mo kami, Lord, na ma-fix namin sa iyo, O Diyos, ang aming atensyon. Lord, ma-fix namin sa salita mo, Panginoon, ang aming pansin, O God. Lord, na kung saan ito ang dahilan, Lord, kung bakit kami napalaya, Lord, kung bakit kami napatawad, Lord, kung bakit kami nagkaroon ng panibagong buhay. Lord, ang lahat ng ito, O Diyos, ay dahil sa mayamang biyaya, Lord, habag mo, Panginoon, para sa amin. Kaya Lord, we pray, O God, Lord, na muli maranasan namin, Lord, ang kahabagan mo, ang grace mo, Panginoon. Lord, as we dig deep in your word tonight, Panginoon, Lord, may you open our eyes, open our ears, O God. Open the eyes of our heart, Lord. Lord, and hayaan mo, Lord, na makita namin, Lord, ang nais mong ituro, Lord, sa mga oras na ito, O God. Hallelujah. Lord, alisin mo po ang mga bagay na bumabagabag sa aming puso, Lord, upang sa ganon, Panginoon, Lord, ang salita mo, Lord, ay malayang makapasok sa aming mga puso. Lord, samahan mo ang bawat isa. Bigyan mo po ng karunungan ng bawat isa. Ipagpakumbaba mo po, Panginoon, ang aming mga kalooban, O Diyos, at itiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Lord, salamat po. Sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin at ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ayan. Isang magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Ready na po ba tayo sa pag-aaral muli ng salita ng Diyos ngayong gabi? Ayan. Kung tayo po ay ready na, at dahil tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, nais ko po na kunin ninyo ang inyong mga Bible. Mas maganda kung kayo po ay nagtitake ng notes. Amen. Upang sa ganon, mas maunawaan natin ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Amen. So as you can see po, no, sa title and sa description po ng atin pong live video sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan ay makikita po natin sa Book of James chapter 2 verses 1 to 13. Amen. Book of James chapter 2 verses 1 to 13. Yan. So, ang pamagat po nito ay the sin of partiality. No? Pinasimple ko na lang, ano? Ginawa kong straightforward na lang. Ayan. Dahil gusto kong tumbukin agad, no, kung ano ang nais ng Panginoon na ituro sa atin ngayong gabi. The sin of partiality. No, actually, mga kapatid, no, tayo po ay nasa pag-aaral ng Book of James. Ayan. Kaya kung hindi nyo pa po nagagawang mapanood yung unang dalawang videos natin sa James chapter 1, ayan, nilagay po natin sa description box ang mga link ng mga videos na yan para mapanood nyo din po. Amen. Ayan. So, samahan niyo po ako sa gabing ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia. At sabay-sabay po nating basahin ang text natin sa gabing ito. Book of James chapter 2 verses 1 to 13.
Ako po ay magbabasa sa English Standard Version. Sabi po dito, "My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. For if a man wearing a gold ring and a fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, 'You sit here in a good place,' while you say to the poor man, 'You stand over there,' or 'Sit down at my feet,' have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts?" Verse 5, listen, my beloved brothers. "Has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which he has promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? If you really fulfill the royal law according to the scripture, 'You shall love your neighbor as yourself,' you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all it. For he who said, 'Do not commit adultery,' also said, 'Do not murder.' But if you do not commit adultery but do murder, you have become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. And mercy triumphs over judgment." Amen. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Amen. Ayan. The sin of partiality. Ayan. So kanina po ng mga kapatid, nabanggit ko na tayo po ay nasa pag-aaral po ng Book of James. So natapos na po natin yung chapter 1. No, dito nakita natin na ang Book of James ay nagko-concentrate na kung papaano yung totoong saving faith ay tumutugon sa mga sitwasyon na kinakaharap ng taong may taglay noon. Dahil yung buhay ng taong iniligtas, ng taong binago, amen, ng taong mayroong totoong saving faith will show the fruit of his salvation. Mababanaag, makikita sa buhay ng tunay na iniligtas, tunay na anak ng Diyos. Amen? Ang kanyang pananampalataya batay sa mga sitwasyon na kanyang kinakaharap. Kaya nga sa chapter 1, no, yung unang bahagi doon, yung pagtugon ng isang tao na mayroong saving faith. Amen? Sa gitna o sa panahon ng pagsubok at ng mga temptasyon. Amen. The true saving faith will respond correctly in times of trials and temptations. And napag-aralan na rin natin yan, mga kapatid. And just last month, no, sa second half po ng chapter 1 ng Book of James, nakita natin na ang true saving faith will respond on the Word of God. No, hindi lang niya basta diringgin, hindi lang niya basta babasahin ang salita ng Diyos. Pero sabi dito, he will be doer of the word. Amen? Siya ay magiging tagagawa ng salita ng Diyos. Amen? Ang Book of James po, ang intensyon nito ay para turuan tayong tumingin, no, sa ating sarili, i-evaluate yung ating sarili kung gaano katotoo ang ating pananampalataya. No, kaya nga ang question palagi dito, mga kapatid, no, sa mga sitwasyon na ating kinakaharap at kung papaano tayo tumutugon sa mga sitwasyon na ito, nakikita ba talaga sa atin yung tunay na pananampalataya sa Panginoon? No, sabi nga sa practical discipleship, ang pananampalataya ay ang response ng tao sa inisyatibo ng Diyos sa buhay niya. No, kalooban ng Diyos na magpahintulot ng mga trials and temptations sa ating buhay at kalooban ng Diyos na tayo ay turuan sa pamamagitan ng kanyang salita, na dinggin natin at gawin ang kanyang salita. So how real is our faith, mga kapatid, no, at this point in time? So it gives us a series of tests to show the genuineness of our faith. No, na makikita natin yan, no, sa chapter 1. Sabi dito, every trials and temptations that comes through our lives is a test. Amen?
Pagsubok ito palagi sa ating pananampalataya. How real, how genuine yung pananampalataya natin sa Kanya. Na kahit may pagsubok, may mga dagok sa buhay na dumarating sa atin, tayo ba ay nagpapatuloy pa rin? No, tayo ba ay nakikita pa rin ng Diyos na nananampalataya sa Kanya? Na Kristiyano pa rin ba tayo? Amen? Everything we learn from the scriptures, from the Word of God, is a test. Amen? No, kaya nga itong pag-aaral natin ngayong gabing ito mga kapatid, this is also a test. No, kung paano tayo re-respond sa mga bagay na maririnig natin. Na kung tayo ba ay matatamaan ng salita ng Diyos, tayo ba ay mag-grumble, tayo ba ay magrereklamo, tayo ba ay tatalikod, o tayo ay magpapakumbaba, hihingi ng tawad sa Panginoon, amen, at hihingi ng tulong sa Kanya para tayo ay makasunod sa Kanya. Amen. It is a test. Amen. And yung lesson natin ngayon, no, sa James 2 verses 1 to 13 is another test to our faith. Amen. Do we show partiality? No, kasi ito po ang topic natin ngayon, no, the sin of partiality, the evil of favoritism. No, sa loob, most especially ng ating iglesia. Do we show partiality? Do we favor one over the other negligently? Do we overlook the poor and needy in favor of the rich and the mighty? Amen? This test of faith will reveal how we truly obey and respond as God's children. Again, this is a test of our faith. Dahil sabi nga dito, dahil kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, tayo ay tutugon sa ganitong klaseng mga issue, sa ganitong klaseng mga sitwasyon, sa kung papaano ito tinitignan ng Diyos. Titingin tayo sa ganitong klaseng issue sa kung papaano siya tinitignan ng Diyos. Magre-respond tayo correctly kung papaano nagre-respond ang Panginoon sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Bakit, mga kapatid? No, sabi dito, because His character will manifest in and through us. No? Mamaya, no, mapag-aaralan natin yan. Amen. So napag-usapan na natin ngayon, no, yung partiality, no, siguro kung gumamit tayo ng ibang term, no, para mas maintindihan natin, is yung favoritism. Ayan. So siguro hindi po ito na bago sa atin, no, sa pandinig natin. Maaaring iba sa atin, no, ng mga bata tayo, favorite tayo, no, ng mga magulang natin, or hindi ka favorite, no, ng mga magulang mo. Favorite ka ng mga teachers mo, no, nag-aaral ka. Amen. Or ngayong nagtatrabaho ka ay ikaw ang nagiging center of attraction, or po pwedeng the other way around. No? Hindi ikaw ang favorite. Hindi ikaw ang apple of the eye. Amen. Hindi ikaw ang center of attraction. Amen. So favoritism po ay makikita sa lahat ng lugar. No, actually, kahit sa bahay. No, nakakalungkot, minsan nagsisimula ito sa bahay. Sa school, amen. No, sa work, even sa mga circle of friends natin. And do you know na even, no, sa loob po ng iglesia ay mayroong favoritism or partiality. No, that is why James, no, ang sumulat po ng book na ito ay inaddress ito, no, sa church. Inaddress ito sa mga kapatiran dahil laganap, no, o nagkakaroon ng favoritism at partiality sa church. And actually, no, hanggang sa ngayon ay meron yan. Maaaring ang topic na ito, mga kapatid, ay hindi palaging na ituturo sa atin. Hindi natin to naririnig. And maaaring yung iba, no, ay tinitake lightly, no, yung sin of favoritism. But tandaan natin, mga kapatid, no, what the Bible calls sin, what God calls sin, is sin. No, no matter how much we compromise our faith, no matter how much we neglect it, no matter how much we fight against it. Kung sin siya, no, sa tingin, no, sa salita ng Panginoon, it is sin. At kasama dyan ang sin of partiality. So what is partiality by definition? Sabi dito, partiality or favoritism is the preferential attitude and treatment of a person or a group over another having equal claims and rights. Sa panahon ngayon, no, maraming tao ang laging naghahabol, laging nagkiklaim ng equal rights. No, sa batas natin, sa lipunan natin. No, lahat ng klase ng tao from all walks of life, they all claim, no, lagi sila o lahat sila ay nakiklaim na ng equality. No, na ang lahat ay magkaroon ng proper education, ang lahat ay magkaroon ng access to health, 'di ba? Ang lahat ay
magkaroon ng pagkakataong makapag-serve, no, sa government, like for example, magkaroon ng magandang trabaho, no, without looking kung saan sila nagmula, ano ang background nila. No, talagang yung equality, no, yung concept ng equality, yun ang naririnig natin ngayon, no? So, when we give someone much attention to the point of neglecting the other, that is favoritism. No, kapag mas malaki, no, ang pagbibigay mo ng atensyon sa isa over the other, bagamat sila ay mayroong karapatan ng kaparehong attention, ng rights, pero pinapaboran mo yung isa over the other, kapatid, that is already favoritism. And this is the issue, no, na kailangan nating i-name and i-address at the same time. So, join with me, no, sa pagbabasa natin. So, tignan natin siya, no, verse by verse. Amen. So, sabi sa number 1, the issue of partiality. So, tingnan muna natin yung principle. Bakit nagkaroon ng issue of partiality? Ano yung nais ituro ni Santiago sa atin? Ano yung prinsipyo? Ano yung katotohanan na dapat nating panghawakan para yung issue na to ay ating ma-address? So, sabi dito, true saving faith shows partiality. Ayan. So, makikita natin yan sa verses 1 to 4. So, sabi nga dyan, di ba? Sa Tagalog tayo magbasa. Amen. So, sabi dyan, no, mga kapatid ko. Yan. Makikita natin, no, kung gaano ka-personal mag-address si James, no, sa kanyang mga hinayagan, no, ng letter na ito, ng sulat na ito. Mga kapatid ko. Ibig sabihin, hindi niya itinuturing na ibang tao, no, ang kanyang mga sinusulatan. No, but he considered them as his own, no, siblings, no, brothers and sisters in Christ. James is addressing them as people close to him in whom he has love and concern too, as we are all brothers and sisters in Christ. No, kung walang concern si James, no, hindi niya isusulat sa kanila ang mga bagay na ito. But because of his love and concern sa church na ito, and ayaw niyang maglinger yung sin ng partiality, kaya niya ina-address ang issue na to. Kaya sabi niya, my brothers. Yan, showing love and concern, no, sa kanyang letter na ito. Sabi dito, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. No, sabi sa English, show no partiality. My brothers, show no partiality. Ibig sabihin, huwag kayong magpakita ng favoritism kanino mang tao. No, with no respect of persons, no, sa ibang kahulugan. Yan. So respect of persons means partialities, no, plural form. It means to lift up somebody's face, to raise the face of someone, to elevate them, to lift up their face. Yan. No, itingala, no, ang kanilang mukha. The idea is to judge someone by the face or their external attributes, their external appearance. No, kung paano sila, kung ano ang tingin mo sa kanila, sa kanilang panlabas na anyo. Or to exalt them strictly on a superficial level. Shallow evaluation of a person's worth based on nothing but what appears on the outside. No, sinasabi ni James, my brothers, show no favoritism. Without respect of persons, anong sabi niya no, sa susunod? Bilang mga mananampalataya kay Hesukristo. Yan. Sabi dyan, as you hold the faith in our Lord Jesus Christ. Now, James is saying that as believers of God, we should not show partiality as this is against each other. No, kontra siya no, sa bawat isa. Sabi dito, because if you show partiality, then you should not hold the faith you have in Christ. In short, no, ang naisabihin ni James sa atin ngayon, do not practice partiality if you have faith in Christ. Huwag kang magpakita ng pabor sa isa, kahit na karapat-dapat naman na pagpakitaan din ng pabor ang isa, kung sinasabi mo na ikaw ay may pananampalataya, kung ikaw ay anak talaga ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng bagay na ating ginagawa, it is measured through our salvation.
Kasi sa salvation natin na tinanggap, di ba, ang bunga nito ay buhay na binago, a transformed life, a regenerated heart. Amen? At kung ang buhay natin ay binago bilang bunga ng salvation na ating tinanggap sa Panginoon, dapat genuine yung faith natin sa Panginoon. Amen? Dapat genuine yung love and concern natin sa ibang tao. Just like how James, no, kung paano siya sumulat ng letter na ito sa church. If we are children of God, we should speak and act like Him. Amen. Kung talagang siya ang ating sinasamba, siya ang ating Diyos, tayo ay dapat na magsalita, tayo ay dapat kumilos kung paano siya nagre-respond or nagre-react. Because our God is impartial, so we should be impartial. Amen. So do not or show no partiality as you hold the faith to whom? No, kanino tayo mayroong pananampalataya daw? Sabi dyan, in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Amen. No, sabi sa Tagalog, di ba? Bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon. Jesus is the glory. Amen. Ang Diyos ang kaluwalhatian. Di ba? Sabi nga po sa John verses 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So sinasabi sa atin, no, ng verse 1 na ito, na we cannot have the faith in Christ, who is the glory of God. Amen? And then show partiality. No, again, kagaya nga ng sabi po natin kanina, this is contradictory. This is against each other. Sino po ba si Jesus na tinutukoy dito, di ba? Alam natin na si Jesus, siya ang nagbear ng ating mga kasalanan at nagbayad nito sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagtook ng blame at ng shame para sa ating kapakanan, di ba? On our behalf. In Colossians 1 verse 15, sabi dyan, He is the image of the invisible God. Gustong-gusto ko po yung verse na ito. No, kasi it speaks a lot, no, who Jesus is talaga. No, na talagang siya ay Diyos. He is the image of the invisible God. And verse 19, di ba sabi doon, and in Him, all the fullness of God was pleased to dwell. Sa makatuwid, in Him, all the glory of God is pleased to dwell. Jesus is the glory of God in human form, na nagkatawang tao. Amen? And through Him, the nature of God was revealed, His impartiality. Amen? Amen. Sabi nga po ni Pastor John MacArthur, you cannot practice partiality and be consistent with calling yourself a Christian. No, kung papaanong dati, di ba, nung sa chapter 1, no, sinabi natin, hindi natin po pwedeng sabihin na Kristiyano ka, pero warrior ka naman, no, sa napakadaming bagay. No, natatakot ka sa problema, ayaw mo ng problema. No, hindi mo kina-count as joy yung various trials na dumarating sa buhay mo. No, hindi ka po pwedeng tawagin na isang Kristiyano. Ganon din po, no, sa topic natin or sa issue na ito na ating pinag-aaralan ngayon. You cannot practice partiality and be consistent with your calling yourself a Christian. Because being a Christian means you have to be impartial. No, showing no regard, no respect of persons. You cannot hold the Christian faith, no, sabi pa po ni Pastor MacArthur, that is centered in the Lord Jesus Christ, who is the very essence of the divine presence of God, who shows no partiality. And makikita natin, mga kapatid, yung nature ng Panginoon na pagiging impartial all throughout sa scriptures. Amen? Sabi nga po, no, sa Deuteronomy 10 verses 17 to 19, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great, the mighty, the awesome God, who is not partial and takes no bribe. He executes justice for the fatherless and the widow and loves the sojourner, giving him food and clothing. Amen? Verse 19, love the sojourner. Therefore, for you were sojourners in the land of Egypt. Sino po ang kausap dito? No, ang bayan ng Israel. And alam natin na ang bayan ng Israel,
yung pagpili na ginawa ng Panginoon sa kanila ay hindi dahil sa kung ano yung meron sila o kung sino sila, no, bilang tao, bilang isang bansa. No, sabi po sa Deuteronomy 6 or 7 verses 6 to 7, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth." Andun yung pagpili ng Panginoon, no, sa bayan ng Israel. Verse 7, ano ang dahilan nito? "It was not because you were more in number than any other people, that the Lord set his love on you and chose you." Sabi po dito, "For you were the fewest of all peoples." Kayo ang pinakamaunti. In fact, kayo ang pinakamahina sa lahat ng mga bayan o bansang nakapaligid sa inyo. And yet, the Lord chose you. Sabi sa verse 8a, but it is because the Lord loves you. And we know the unconditional love of the Lord, no, para sa buhay nating mga kumilala sa Kanya. No, yung pag-ibig niya ay hindi nakatingin, no, kung ano yung mga bagay na kaya nating ibigay sa Kanya. No, o yung mga bagay na kaya nating ibalik sa Kanya, no, para mapantayan yung pag-ibig niya. Hindi niya tayo minahal dahil minahal natin siya. Diba? Kaya nga sabi sa 1 John, tayo ay umiibig dahil siya ang unang umibig sa atin. Siya ang unang nagpakita ng pagmamahal sa atin. And Jesus, no, being the image of the invisible God, being the glory of the Father, showed impartiality during his earthly ministry. Amen. Makikita natin po yan sa Matthew 4 verses 23 to 25. No, kung papaanong sa lahat noon ng kanyang mga sinagoga at mga lugar na pinuntahan, ano ang kanyang ginawa? Siya ay naghayag ng mabuting balita. Amen. Siya ay nagpagaling ng lahat ng klase ng sakit at lahat ng klase ng mga affliction, no, sa mga tao. Sabi dito sa verse 24, "His fame spread throughout Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by the demons, those having seizures and paralytics, and he healed them." No, kaya nga ito, no, nung lahat ng ito ginawa ni Jesus, si John, no, through his disciples, no, ay nagpadala o ipinadala sila, no, kay Jesus para itanong ang mga tanong na ito. No, sa Luke 7 verses 18 to 22. And Jesus himself, no, siya ang nagsabi nito. Diba? Sabi dyan sa verse 18, "The disciples of John reported all these things to him." Lahat ng mga miracles na ginawa ni Jesus. And John the Baptist, verse 19, "Calling 2 of his disciples to him, sent them to the Lord, saying, 'Are you the one who is to come, or shall we look for another?' Verse 20, "And when the men had come to him, they said, 'John the Baptist has sent us to you, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another?' In that hour, he healed many people and diseases." No, bilang pagpapatunay sa dalawang disipulo ni John the Baptist na yung tanong niya, kung ikaw na ba ang aming inaasahan o maghahanap pa ba kami ng iba? Amen. Sabi dito, no, "In that hour, he healed many people of diseases and plagues and evil spirits, and on many who were blind, he bestowed sight." Verse 22, "He answered them, 'Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up. The poor have good news preached to them." No, Luke 17 verse 22. And actually, mga kapatid, no, even the Pharisees recognized, no, Jesus' nature of impartiality. Matthew 22 verse 16, "And they sent their disciples to him," to Jesus, "along with the Herodians, saying, 'Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully. And you do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by their appearances.'" No, and even when Jesus was hanged on the cross, he showed no regard to how the thief lived, but assured him a promise. Diba? Sinabi nung thief sa kanya, "Lord, remember me." No, kapag ikaw ay naghahari na. Ano ang pangako sa kanya ng Panginoong Jesus? Luke 23 verse 43. Sabi dito, "And he said to him, 'Truly, I say to you, today,
you will be with me in paradise. So mga kapatid, marami pa no, na mga passage sa Bible na mababasa tayo how impartial our Lord is. Amen. Na sa tingin ko, no, kukulangin no, yung oras natin no, para mabanggit natin ang lahat ng ito. Our God is an impartial God. It doesn't matter if you are rich or poor. It doesn't matter if you are educated or illiterate, how well you dress. Amen. How much you own, how many are your goals or achievements in life. Dahil kagaya nga no, ng sinasabi sa Bible, He always looks at the heart. Amen. It is always based on the condition of our heart, our soul, and our salvation. So for us to better understand po, mga kapatid, itong principle na sinabi ni James sa kanila, to show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus, he gave an example. Amen. So makikita po natin yan no, sa mga susunod na verse, no, sa verse 2. Sabi dito, for if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and the poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place, and while you say to the poor man, you stand over there, or sit down at my feet, have you not then made distinctions among yourselves? No, nagbigay ng example si James, no, merong dalawang tao na nagpunta sa pagpupulong o sa kalipunan. Diba? Yun ang sabi sa Tagalog. Yung isang mayamang lalaki na talagang ang kanyang suot ay magara. No? Dito nga, no, ang pagsasalarawan, it is brilliant, no, shining, talagang kumikisap, no, sa ganda. No, at sabi dito, yung lalaki na yon ay gold-fingered. No, ibig sabihin talagang ang kanyang mga kamay ay punong-puno no, ng mga gintong singsing. And at the same time, may pumasok din sa assembly na isang lalaki na kabaliktaran in appearance nitong unang dumating. Itong lalaki na ito, no, kitang-kita sa kanya na talagang siya ay mahirap. No, sa Tagalog Bible nga, ang sinabi siya ay gusgusin. Amen. Ang pagsasalarawan sa kanya, no, he is so poor that he has to beg, amen, for food and for his needs. No, ganoon kalaki no, yung gap ng dalawang tao na ito. Tayo bilang tao, let us be honest, no, mga kapatid. Usually, when we see a man finely dressed and looks presentable, we ought to give our attention to them because we are impressed on how he looks. No? Kapag magara ang damit niya, pag maganda ang dalang kotse niya, pag maganda ang bahay niya, pag marami siyang dalang pera, amen, at nakikita natin yon no, sa kanyang panlabas na kaanyo, usually, ang nagiging response natin, talagang magbigay ng attention sa kanila. Kasi nagagaraan ka sa itsura nila, namamangha ka how well, no, kung gaano nila kaganda dalhin yung kanilang sarili. That's why, no, sa panahon ngayon, di ba, pag maghahanap ka ng trabaho, kailangan meron kang pleasing personality, kailangan meron ka talagang ganda, no, o kagwapuhang taglay, physically speaking, no, kailangan na halimbawa pag magsuserve ka, amen, meron kang clients, kailangan presentable ka, no, kahit hindi ka pa nagsasalita, amen, no, that's how unequal this world is. That's how partial our world is, no? And when we see a poor dressed poorly and stinks with bad odor, na lalo kapag mabaho, no? Ayaw nating lapitan yung ganitong klaseng tao. Sabi dito, we tend to get away from them or make them get away from us. No, lumayo ka sa akin. O kung hindi natin siya kayang palayuin, tayo yung lalayo at iiwas sa kanila, no? Ito yung issue, mga kapatid. No? Ito yung sinasabi ni James sa church. Ito yung kailangan nating i-address. We show partiality just because of the difference on how they look. Amen? Kaya nga diba sabi niya sa verse 4, have you not then made distinctions? No? Nagkakaroon tayo ba ng distinctions, discrimination, partiality sa mga tao na ini-invite natin, dinadala natin, o pinapapasok natin, no, sa ating assembly? Amen. We are partial to people who looks, dresses, and even smells nice, and are gold-fingered. No, naalala ko, hindi ko alam no, kung sino ang nagsabi sa akin, pero usually daw, no, I am not against
sa mga tao na to na ganito ang klaseng trabaho. Pero siguro ito no sa parte na para makasigurado sila na sila ay makakabenta siguro ano. Usually no halimbawa pag maglalakad ka sa mall, ganyan, 'di ba? Makakita ka ng mga tao na naka corporate attire. May mga hawak na brochure. Amen ba? Minsan may mga dala pang mga freebies like popcorns, 'di ba? Ayan. And then mag-aalok no sa mga tao, "Ma'am, do you want to avail credit card?" Ayan, ganito po ang aming promo sa ating credit card at kapag nag-avail kayo ng credit card, amen, kayo po ay bibigyan namin ng libreng pagkain, ng libreng gadget, no? Yan, madalas tayong makakita niyan. And sabi ng kaibigan ko, siguro yun ang naging trabaho niya, no? Hindi natin alam. Talagang ang tina-target nila palagi no na alukan no ng ganitong klase mga promotions is yung mga tao na naka-relo na maganda. Ayan, kapag talagang mamahalin no yung itsura ng relo, sila yung mga lalapitan. No kaya siguro ako, no kapag ako ay naglalakad sa mall, no palibasa yung relo na suot ko ay hindi naman talaga hindi naman talaga mahal, no mumurahin lang. Kaya hindi ako lagi nilalapitan, no? Kasi nga no bilang tao, we are partial to people. No kapag externally, no on the outside, talagang maganda no yung kanilang pananamit. No, kaya nga 'di ba sabi ni James, have you not made distinctions among yourselves? Are you not guilty of partiality? Are you not showing favoritism? Are you not separating? Are you not dividing? Are you not discriminating? Are you not showing equality sa mga members ng church ninyo? Amen. No? We are guilty of sin of partiality if we are partial to people. Kahit pa isipin natin, ano lang naman sa isip ko lang naman yon, sis, no? Hindi ko naman siya sinasabi na ganun. No, the mere fact no naisip mo siya, amen, you are already guilty of the sin of partiality. We are guilty of discrimination. What makes it sin is that it does not reveal the glory of Christ on whom we reveal our faith. No, yun po kasi yung problema doon mga kapatid. When we show partiality to people, when we have respect of people, amen, hindi noon na ipapakita si Kristo sa ating buhay. Hindi tayo nagiging mabuting patotoo at saksi sa kanila. Amen. It is sin because being partial despite of your profession of faith made you an evil judge. No, kahit nasa isip mo pa lang yan, kahit nakita mo pa lang. Amen. No, pag ikaw ay mayroon ng favoritism sa iyong puso toward and against the other. Amen. You are an evil judge. Kaya 'di ba sabi doon? Have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? No, you are already condemning others. Na dapat ay hindi. Amen? It does not show any love of God in us at all. It is sin because being partial despite your profession of faith made you an evil judge. You have pride. Amen? Nais mong ma-acknowledge nung tao na binigyan mo ng pansin. You want to be acknowledged by the rich and the educated for giving attention to them, to lift yourself up. And tandaan natin mga kapatid that it is carnality of the flesh and outright idolatry. Kaya kung makikita nyo mga kapatid, hindi ka lang nakakommit ng sin of partiality, you also commit the sin of idolatry, no, of self-gratification. Sabi po sa 1 John 4 verse 20, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Verse 21, and this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Kaya yung sin of partiality na present no, sa isang church, that demonstrates a lack of Christian love, which may be an indicator of the absence of a transformed life. And so, it becomes a test of genuine saving faith. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, again, no, babalik tayo dun sa principle. If you truly hold the faith,
in our Lord Jesus, who is the Lord of glory, then show no partiality. Because if you are partial, if you show favoritism, if you show respect and regard of persons, the Bible says, no, hindi ka talaga na-transformed in the first place. So that's the issue of partiality. Number 2, the inconsistency of partiality. Amen. Makikita natin yan sa verses 5 to 7. Sabi dito, a true saving faith recognizes God's impartial choosing. So sabi dyan, no, sa verse 5, listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He has promised to those who love Him? But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? Kaya sabi niya sa number 1, the divine appointment of the poor. Sabi nga, no, yung plan ng Panginoon ng redemption, it is generally populated by the poor. No, yung mga taong ginamit ng Panginoon na kabilang sa plano ng kanyang pagliligtas, no, most of them are really poor. No, pero syempre, no, hindi naman natin sinasabi na hindi na magagamit ng Panginoon ang merong kakayahan o ang mga mayayaman. Rich people like Abraham, amen, like Job, like Joseph of Arimatheus, like Levi, the tax collector who became Matthew, and the rich people in the early church sa 1 Timothy 6 verse 17 to 19, nagamit sila ng Panginoon. No, but generally speaking, no, kung babasahin natin talaga ang Bible, talagang yung mga mahihirap, the needy, the weak, amen, the poor, no, sila ang mga ginagamit ng Panginoon. Kaya nga sabi dyan, di ba? Sabi ni James, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom? Like for example, no, sa genealogy pa lamang ni Jesus, prostitutes like Rahab, widows like Ruth, no, yung mga taong ito, no, despite their background, despite being really poor, amen, nagamit sila ng Panginoon at napasama sila sa genealogy ni Jesus. Amen. And Jesus Himself, no, yung kanyang public ministry were all focused on the poor, to the blind, to the lame, amen, to the deaf, to the paralytic, to the lepers, amen. Matthew 20, no, yung parable of the laborers in the vineyard, kung paanong ipinakita doon na yung may-ari ng vineyard, di ba? Nagbigay siya ng pantay-pantay na sweldo sa lahat ng mga nagtrabaho sa kanya, no, gaano man o anong oras man sila nagsimula magtrabaho. Amen. Matthew 22, the parable of the wedding banquet, di ba? Nung yung mga inimbitahan ay hindi pumunta doon sa kasalan, ano ang sabi ng master? Sige, pumunta kayo sa marketplace. Sino man ang makita nyo, no, sa daan, imbitahan nyo. Diba? And even his disciples like Peter, who are fishermen, who were arrested by the priests and Sadducees for preaching the resurrected Jesus, learned, no, that they were uneducated, they were illiterate common men. Diba? But they were so bold, no, sa pagpo-proclaim ng gospel. Makikita natin yan sa Acts 4 verse 13. Huwag na tayong lumayo, mga kapatid, sa atin pa lamang. Yung sabi po sa 1 Corinthians 1 verse 26, for consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. No, wala naman talaga sa atin, no, ang qualified na maglingkod sa Panginoon. Qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Wala. There is no one righteous, not even one. Spiritually speaking, we are poor. Amen? We are spiritually poor, no, in the eyes of God. Not many are wise. Not many are powerful. Not many are rich. Not many are noble. Ako nga po, no, I am blessed to have the privilege na makapag-declare, no, ng salita ng Panginoon, pero you know po, mga kapatid, talagang bulol po ako magsalita. No? Kapag may kaba, may nervyos, bulol po ako. Pero bakit nagsasalita ako ngayon? Yun yung dahil sa impartial choosing ng Panginoon. Hindi lang sa akin, pero sa mga kagaya ko na mga weak din, no, poor din, amen, ay ginamit ng Panginoon.
So dalawang bagay, no, rich in faith and heirs of the kingdom. Rich in faith to have true riches, eternal riches. No, faith alongside with love and hope will remain, di ba? Sabi nga sa 1 Corinthians 13 verse 13. Yan. Romans 10 verse 12, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. Kaya sabi dito, those who were poor in the physical realm become rich in the spiritual dimension. No, kaya nga kung mahirap man tayo, mahirap ka man, financially speaking or sa worldly standards, mayaman tayo sa Panginoon. Not by material or financial things, but in faith. Amen? And heirs of the kingdom, sabi sa letter B. No, sabi nga dito, the kingdom has always been inseparably linked to salvation. No, kaya nga 'di ba laging andoon yung pamanhik no sa mga gospel accounts. Repent, for the kingdom of God is at hand. No, it has always been linked to salvation. So makikita po natin 'yan sa Matthew 19 verses 16 and 23 and 24. Sabi dito, and behold, a man came up to him saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? No, nagtanong yung mayamang lalaki. No, ano ang dapat kong gawin para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? No, after nasagutin, no, sabi niya, you know the commandments, no, gawin mo ang lahat ng ito. Sabi nung mayamang lalaki, Panginoon, nagawa ko po ang lahat ng ito. Then sabi ni Jesus, sabi niya, ipabili mo, no, ang lahat ng iyong mga ari-arian, ibigay mo ang lahat ng yan sa mga mahihirap, amen, at sumunod ka sa akin. And we know na yung binatang mayaman na yun, umuwi siyang malungkot. No, kasi napakayaman niya at hindi niya kayang bitawan yung kanyang earthly riches. Kaya nga diba sabi ni Jesus sa verse 23, truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. So, kingdom has always been inseparably linked to salvation. Amen. So yun, no, ang purpose ng Panginoon for calling out, for choosing the poor, to be rich, no, in faith, sabi dyan, and to be the heirs of the kingdom. Pero ano ang sabi ni James sa verse 6, no? But you have dishonored the poor man. Yung tao na yon na sinabihan nyo na, doon ka na lang maupo sa gilid. O kung gusto mo, dito ka na lang maupo sa baba ko, sa paanan ko. Yung tao na yon na dinidiscriminate nyo, sabi ni James, siya yung dinidishonor nyo. Dahil kinakancel out nyo yung calling, yung choosing ko sa kanila. No? Not only the poor man, actually, but ultimately God who chose them in whom you hold the faith. No, kaya nga kapatid, let us not show partiality. No, hindi porket mahirap siya, hindi porket wala siyang kakayahan, hindi porket mahina siya, no, hindi na siya kayang gamitin ng Panginoon dahil tandaan natin, tayo bilang tao, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Lahat tayo makasalanan. Amen ba? Lahat tayo ay dahil lang sa kahabagan, sa mayamang habag, at kaawaan ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Wala tayong dapat ipagmalaki. Amen. Kaya nga 'di ba sabi sa Ephesians 2, it is by grace you have been saved, so that no one can boast. Amen. And then number 2, the outright blasphemy of the rich. No, sabi diyan, no, are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court? No, sinasabi dito, no, they not only look down on people with contempt and disgust, but they look down also on Christ, in whom we are called Christians. They are the oppressor of the poor, no, usually. No, kung sino yung mayaman, kung sino yung may kakayahan, sila pa ang mga nangaalipin. Amen? Sila pa ang mga umaapi, no, ng mga mahihina at ng mga walang kakayahan. The rich are the oppressor of the poor and blasphemers of God's name. So bakit mo papaboran yung mga taong nag-o-oppress na mga kagaya mo na wala ding kakayahan? No, bakit mo papaboran ang mga taong kagaya nito na binablaspheme? Nilalapastangan ang pangalan ng Diyos na kung saan bilang Kristiyano dala-dala mo yun. Amen?
So it is not sin, no, hindi kasalanan na bigyan ang mga rich, no, ng pinakamagagandang lugar, no, sa assembly. No, okay lang 'yon, no, mga kapatid. No, hindi ko naman din po, o hindi naman natin sinasabi dito na pabayaan niyo naman yung mga rich. No, hindi 'yun ang gustong sabihin sa atin, no, ni James. No, it is not sin to give them the best seats in the assembly, to show hospitality, and that you love and have concern for them. What is sin is canceling the poor's presence by not accommodating them just because of how they look in your eyes. Amen. Yun po ang kasalanan, no? Dapat, no, kung nagpapakita ka ng pag-ibig at ng concern, ng care, no, sa mga may kakayahan, dapat ganun din po sa mga may hirap. You never know kung sino yung dinidil mo. No, malay mo yung mahirap na inaalipusta mo, balang araw siya rin pala ang tutulong sa'yo. Amen? Yung mga mahihina na hindi mo binibigyan ng pagkakataon na makapag-serve sa ministry, baka mamaya sila pala ang susunod na leaders of the church. You'll never know. Ang Diyos lang ang nakakaalam, no, ng ating hinaharap. So do not oppress the poor. No, do not cancel out the poor's presence. Do not dishonor the poor. Show no partiality. No, if you hold the faith in Christ Jesus, the Lord of glory. No, amen ba, mga kapatid? Yan. So ito po ay ipagpapatuloy natin, no, sa susunod po. Ayan. Number 1, no, the issue of partiality, no, kung paano ipinakita sa atin na bilang isang Kristiyano, no, kung tayo talaga ay tunay na Kristiyano, if we truly have the saving faith, amen, and a transformed life, a regenerated heart, amen, we will love as the Lord have loved us, amen. And then, no, number 2, the inconsistency of partiality. No, dito pinakita sa atin, no, kung paano talagang mayroong distinction and discrimination, kaya siya naging kasalanan. Amen. Amen. Sana po, mga kapatid, marami po kayong natutunan. No, alam ko po ang bawat isa sa atin ay nabitin. Amen. At kung nabitin po kayo, ayan, maganda po yan dahil alam ko po na aabangan nyo po yung part 2 nito. Amen. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay yumko at pumikit para sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord, because you are our God, because ikaw ang dahilan, Lord, kung bakit kami naligtas. It is because of your grace, Lord, kung sino kami ngayon, kung ano kami ngayon, kung nasaan kami ngayon. Lord, we ought to extend the same grace, Lord, that we have received, O God, Lord, sa lahat ng klase ng tao. Lord, ito man ay mahal namin sa buhay, ito may mga kaibigan namin, ito man ay total stranger, Panginoon. Lord, you have called us, O God, to be witness, Lord, to be a living testimony, Lord, of the gospel, of the good news, Lord, of your great plan of salvation for the many. And Lord, hindi ito magkakaroon ng katuparan, Lord, if we are partial. If we show partiality, Panginoon, Lord, kung ang pag-uusapan ay pag-ibig. Lord, paano nga ba namin masasabi, Lord, na tunay kaming umiibig? Lord, kung pinipili lang namin, Lord, yung gusto naming ibigin. Lord, sinabi mo, Lord, kahit ang mga makasalanan, nagagawa nilang ibigin ang gusto nilang ibigin. Pero Lord, bilang isang Kristiyano, Lord, hindi ito dapat gayon. Lord, ang pag-ibig mo ay walang katapat, walang katulad, at walang pinipiling tao. Minahal mo kami, hindi dahil sa mabuti kami, hindi dahil sa may nagawa kaming maganda, Panginoon, sa iyo. Lord, hindi dahil sa kung ano man yung mga bagay na meron kami, minahal mo kami, Panginoon, dahil yun ang kalikasan mo. And we ought to extend the same, Lord, sa iba. Especially, Panginoon, sa mga kapatiran. Kaya, Lord, we pray, Lord, na bilang isang iglesia, Lord, tulungan mo kami, Lord, na palaging maging isang big case, Panginoon, Lord, na nagmamahalan, nagtutulong-tulungan, nagpapatawaran. Lord, na makita, Panginoon, sa aming mga ginagawa, makita, Panginoon, sa aming sinasabi, at lalong higit makita, Panginoon, sa kung paano namin tinatrato, Lord, ang aming mga kapatiran ng bawat isa. Lord, ng may pag-ibig, Lord, ng may pangangalaga.
Lord, kung papaano, O Diyos, na nagpakita ka sa amin, Lord, ng pag-ibig at kahabagan. Lord, salamat sa salita mo, Panginoon. Lord, sa kalayaan na mahayag ang katotohanan mo at sa pagiging bukas din naman, Panginoon, ng bawat isa. Lord, na marinig, Lord, ang mga salitang ito. Lord, I pray na patuloy na itanim mo po ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang puso. Lord, patuloy na tunghayan nila palagi ang salita mo, magpasalamat sila palagi sa salita mo. And Lord, patuloy, O Diyos, na ang kinin ng salita mo at isabuhay ito, Lord, sa kanilang mga buhay. Lord, salamat din, Panginoon, sa opportunity na ito. Lord, na even, Lord, in this digital age, Panginoon, ay may opportunity kami, Lord, na maihayag, Lord, ang mabuting balita. Lord, ang iyong salita, O God. Lord, we pray na ikaw ang naitaas sa hapong ito, sa gabing ito, O God. Ikaw ang nadakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, naranasan ka nila at Lord, naunawaan nila, Lord, ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga napag-aralan. Lord, salamat po. Lord, itinitiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. Lord, ingatan mo sila, palakasin mo po sila. Lord, ikaw po ang sumama sa kanila palagi, Panginoon, sampu ng kanilang buong pamilya. Lord, salamat po. Lord, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen, mga kapatid. Ayan, at para hindi po kayo mahuli sa mga latest post and live video updates ng ating page, i-like at i-follow nyo po ang Unchangeable God Commission Church dito po sa Facebook. At kung mayroon po kayo ng mga panalangin sa mga oras na ito, mga kapatid, huwag po kayong mahihiya na makipag-ugnayan sa amin. You can message us through Messenger, amen, or po pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section natin ang inyo pong mga panalangin because we love to pray for you. Amen po, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Nawa po ang pagpapala, ang pag-iingat at ang kaaliwan ng ating Panginoong Jesus ang sumainyong lahat. Amen and amen. To God be the glory.